Akala ko ba hindi na kayo nagkikita ng Mercedes na yan ha? Ilang beses na kitang pinagbigyan, Roger. Hindi ka ba naawa sa amin ng mga anak mo? Ayan, dyan ka magaling. Mahilig kang magpaawa. Hindi ako nagpapaawa. Katotohanan yun. At ikaw, dyan ka naman magaling yung magmaang-maangan. Ano ba gusto mong gawin ko, Winnie? Magmukmuk dito sa bahay kasama mo? Isa lang ang gusto ko. Tama na yung pambababae mo. Makontento ka sa amin ng mga anak mo. Kaya pala laging kulang yung binibigay mo dahil may kahati kami. Ayan, di lumabas din. Yan yung pinagpuputok ng butchi mo, yung pera. Alam mong hindi yan ang issue ko dito, Roger. Nung nagpakasal tayo, nangako tayong maging tapat sa isa't isa. Ang sabi mo, magsisikap ka para sa pamilya natin. Tanggap ko na mahirap tayo. Pero ang hindi ko kayang tanggapin, yung naghanap ka pa ng iba. Hindi mo ko masisisi, Winnie. Naghahanap lang ako ng kasiyahan sa miserableng buhay na to. Bakit? Ako ba yung dahilan kung bakit naging miserable tayo, ha? Yung mga anak ba natin? Yang pagbubunganga mong dahilan, nakakarindi ka na. Hindi ako magkakaganito kung hindi ka ng bababae. Nay, Tay, tama na po. Huwag na po kayong mag-away. Kung hindi na pala kayo masaya sa pagiging asawa at ama ko, edi magkalimutan na lang tayo. Ano? Saan ka pupunta, ha? Sa babae mo? Oo, sa babae ko, kay Mercedes. Ano, masaya ka na? Sa totoo lang, matagal na kitang gustong iwan. Mas masaya ako kay Mercedes dahil hindi siya mareklamong tulad mo. Roger, bumalik ka dito. Paano kami ng mga anak mo? Roger! Isang mapagpalang araw po sa inyo, Misteri. Una po sa lahat, nais kong ipaabot ang aking pasasalamat sa inyo dahil sa pagbibigay ng kasiyahan at pagkakaabalahan sa mga tulad naming abala sa buhay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Winnie. May 2 po akong anak, isang lalaki at isang babae. Ang asawa ko po ay isang tricycle driver at ako naman gumagawa ng basahan para pandagdag ng aming kabuhayan. Ilang beses na pong nambabae ang asawa ko pero pinili kong patawarin yon alang-alang sa anak namin at sa pamilya namin. Pero bandang huli, hindi ko akalain na mas pipiliin niya pa ang kabit niya kaysa sa amin. At dito nga po masusubok ang moral at dangal ko, Misteri. Mayroon akong mga bagay na magagawa na hindi ko ginusto at alam kong mali sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Dahil sa desperasyon, pumasok ako sa isang madilim at delikadong sitwasyon. Muli, ako po si Winnie at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Makalipas ang ilang buwan, Misteri, hindi na talaga kami binalikan ni Roger. Hindi niya kami kinamusta sa kalagayan namin. Sinubukan kong puntahan ang kanyang pinsan at ayon sa kanila, umuwi raw sila ng probinsya ng bago niyang kinakasama. Kami namang 3 ng mga anak ko ay lalo pang nagikahos sa buhay. Hindi sapat ang paggawa ko ng basahan para sa pagkain at mga bayarin namin. Dahil doon, pinalayas kami ng may-ari ng inuupahan naming bahay at iyon na ang pinakamabigat na kinaharap ko, ang hindi mabigyan ng maayos na tahanan ang aking mga anak. Mga anak, pasensya na kayo kung dito muna tayo sa tricycle matutulog ha. Huwag kayong mag-alala, magsisikap si Mama para makabalik tayo sa bahay. Okay lang po, Mama. Ang saya po para tayong nagka-camping. Camping, camping, camping. Oo mga anak, tama. Parang nagka-camping nga tayo. Bukas, titimplahan ko kayo ng mainit na tsokolate para maganda yung gising nyo. O siya, matulog na. Pero napakahirap, Misteri.
Napakasakit sa kalooban kong makita ang mga anak ko sa ganoong kalagayan. Hindi ganon kadaling bumangon sa buhay. Kahit pagpuyatan ko pa ang paggawa ng basahan, hindi pa rin sapat. Gusto ko sanang ipaayos ang tricycle para ako na lang mismo ang mamasada nito. Pero walang gustong magpautang sa akin. Kawawa naman kayo, Winnie. Kung may espasyo lang sa bahay namin, patutuloyin ko kayo. Kaso wala talaga. Napakasikip rin kasi dahil nandun nakatira yung kapatid ng pamilya ng asawa ko. Naiintindihan ko yun, Ina. Ano ka ba? Hindi mo naman responsibilidad yun. Ang laking tulong na nga pinapayagan mo kong makiluto at saka maki-CR kami sa inyo. Salamat Hindi ko talaga alam yung gagawin ko kung wala ka. Naku, wala yun. Napakawalang kwenta kasi niyang asawa mo na yan Sana man lang nagsustento siya. Gusto, buhay binata. Nakakapanggigil. Wala akong magagawa. Yun ang pinili niya Sa ngayon, iniisip ko na lang talaga yung mga anak ko at saka kung paano kami makakaahon. Nga pala, kung may alam kang pwede kong pasukan ng trabaho, sabihan mo lang ako Oo naman, huwag kang mag-alala. Magtatanong-tanong ako. Bawat gabi, tinatakpan ko ng trapal ang gilid ng tricycle para hindi lamigin ang mga bata. Nakahiga sila sa loob, parang sardinas na nakaayos sa lata. Ako naman sa mismong upuan, nakahiga patagilid, iniisip kung paano namin matatagalan ang ganitong sitwasyon. Pero isang gabi, habang pinapatay ko ang kandila sa gilid ng tricycle para magsimula na ring matulog, may narinig akong boses. Mukhang hindi mo na kaya, Ineng. Baka kailangan mo na ng tulong. Sino yan? Lumantad ang isang anino ng matandang babae. Payat, kulubot at matigas ang titig. Ako ito, Winnie. Narinig ko ang ginawa sa iyo ng asawa mo at ang kaawa-awang nangyari sa inyo ng inyong mga anak. Nasa sitwasyon kayo ngayon na wala nang ang makain, wala pa kayong matirhan. Misteri, kilalang kilala ko ang matandang kausap ko ngayon. Si Aling Sima, ang matandang mangkukulam na kinatatakutan, pinagbubulungan at iniiwasan ng aming mga kapitbahay. Noon daw, tinagurian siyang albularyo. Ngunit imbes na magpagaling, siya ay sinasabing nagpaparusa sa ilang taong nakaaway niya o di kaya naman ay gustong gantihan ng iba. Aling Sima, kayo pala yan. Ano kung kailangan nyo? Hindi ako ang may kailangan sa iyo, iha. Ako ang kailangan mo. Pero hindi naman po ako humihingi ng tulong. Okay lang naman po kami. Tignan mo nga ang mga anak mo. Sa tricycle natutulog. Wala man lang matinong papag. Wala nila mesa o kahit ihian. Wala kayong tirahan, Winnie. Paano mo nasabing okay kayo? Alam ko naman po yun, Aling Sima. Pero gumagawa naman po ako ng paraan. Hanggang dyan na lang ba ang gagawin mo para sa mga anak mo? Hindi mo ba gustong umangat ang buhay niyo? Maging maginhawa ang mga anak mo? Ayaw mo bang bumalik ang asawa mo at makaganti ka sa babae niya? Ang tanging gusto ko lang naman po yung makakabuti sa mga anak ko. Pero yung asawa ko, kahit wag na siyang bumalik, okay na yun. Pero hindi buo ang pamilya mo. Walang ama ang mga anak mo. Hindi man sila maghanap ngayon. Pero pag tumanda sila, hahanapin nila ang buong pamilya. Ayaw mo bang ibigay yon sa mga anak mo? Wala naman pong may ayaw ng buong pamilya, Aling Sima. Pero wala naman po akong magagawa kung ayaw niya na sa amin. Paano? Kung sabihin ko sa iyong may magagawa ka, may paraan, mabubuo ang pamilya mo, magkakaroon kayo ng maayos na buhay
at makakaamanos ka sa babaeng umagaw sa asawa mo. Lahat yan ay maaari mong makuha kung gugustuhin mo. Pag-isipan mo ang alok ko, iha. Tumalikod na ang matanda, hawak ang kanyang lampara. Lumakad siya palayo hanggang sa unti-unti na siyang naglaho sa aking paningin. Kinabukasan, sumakit ang loob ko habang pinapanood si Jengjeng na tahimik na hinihipa ng mainit-init pang lugaw. Nakayuko siya, hindi umiimik. Masakit sa akin, Misteri, dahil alam ko ang pagnanais niyang makatikim man lang ng pritong manok na ilang araw na niyang hinihiling. Ang panganay ko naman na si EJ, nakaupo sa may pintuan, hawak ang lumang notebook na halos wala nang mapagsulatan. Pinagmamasdan niya ang mga batang naglalakad papuntang eskwela. Malinis ang uniforme, may bag, may baon. Samantalang siya, huminto sa pag-aaral dahil kapos kami. Ni pagkain nga, hirap kami. Sa pag-aaral pa kaya. Kumirot at bumaligtad ang sikmura ko. Hindi dahil sa gutom, kundi sa sobrang hiya at panghihinayang. Muli kong narinig sa utak ko ang boses ni Aling Sima kagabi. May magagawa ka pa. Misteri, hindi ako pinatahimik ng mga salitang yon buong maghapon. Parang pilit akong tinutulak sa desisyong kanina ko pa nilalabanan. Hindi ko sana gusto, hindi ko sana pipiliin. Pero Misteri, sa pagkakataong ito, hindi na lang sarili ko ang iniisip ko. May mga anak ako na dapat kong unahin. Kaya naman nang nagdilim na ang langit at payapa nang natutulog sina Jenjen at EJ sa loob ng masikip na tricycle, kumuha ako ng gasera at umalis ng hindi nag-iingay para hindi sila magising. Malayo ang bahay ni Aling Sima mula sa kabahayan dito sa amin. Una kong nadaanan ang kahoy na tulay sa may sapa, lumang-luma, kupas at sa bawat yapa ko, lumalangit-ngit. Sa ilalim, umaagos ang malinaw na tubig. Paglampas ko roon, sinalubong ako ng makakapal na puno ng akasya at balete. Sa pagitan ng mga ugat at sanga, may ilang dahong para bang gumagalaw kahit wala namang hangin. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang yun o may aninong sumusunod sa likuran ko. Hanggang sa narating ko na nga ang kanyang bahay. Hindi po yun basta bahay. Isa itong lumang kubo na parang pinagtagpi-tagping kahoy at lawanit. Ang bubong ay pawid, ngunit may nakasabit na tuyong dahon at mga halamang tinalian ng pulang tali. Sa gilid, may mga bote at nakabaligtad na sanga. At sa mismong harap ng pinto, may nakasabit na maliit na supot na may parang buhok. Hindi ko sigurado kung sa hayop o sa tao. Kumatok ako ng dahan-dahan. Tao po? Aling Sima? Hindi nagtagal ay nagbukas siya ng pinto. Nakatayo siya, hawak ang lamparang may apoy na kulay berde. Ang liwanag nito ay tumatama sa mukha niyang sobrang seryoso. Pero bakas ang tuwa, para bang matagal na niya akong hinihintay. Sabi ko na nga ba, darating ka. Pumasok naman ako at agad akong sinalubong ng amoy ng tuyong dahon, langis at usok. Sa loob, may isang malaking mesa na puno ng bote, dahon, mga pulang sinulid at laso at isang mangkok na may itim na likido. Huminga ako ng malalim at sinabi ang kailangan kong sabihin. Aling Sima, yung ipinunta ko po rito, tungkol po dun sa alok niyo. Ngumiti ang matanda. Hindi malambing, hindi mabait. Ngiti na para bang natagpuan niya ang sagot na matagal niya nang hinihintay. Umupo siya sa harap ko. Kumuha ng maliit na garapon at inilapag ito sa harap ko.
May laman yung parang abo na may halong pulang himay-himay at kung ano-ano pa. Ito, tanggapin mo. Ang simula ng panibagong buhay mo. Ano po ito? Kapag ginamit mo yan, hahanap-hanapin ka at babalikan ka ng asawa mo. Kasabay nun matututo ng leksyon ng babae niya at darating ang swerte sa inyo. Pero ano pong kapalit nun? Matalino ka talaga at hindi ako nagkamali sa iyo. Oo, tama ka. Mayroong kapalit yon. Sa pagtanggap mo ng kapangyarihang ito, ay mayroong isang kondisyon. Tumingin siya sa akin. Diretso, walang kakurap-kurap. Winnie, gusto kitang gawing alalay sa ginagawa ko. Sa paraang ito, magagampanan mo ang mga bagay na hindi ko na kaya. Makapangyarihan ako, oo. Pero ang katawan ko ay tumatanda, humihina. Kailangan ko ng alalay at tutulong sa akin. Ako po, gagawin niyo po akong alalay sa ginagawa niyo? Pero paano po yung mga anak ko? Hindi naman buong araw magtatrabaho ka sa akin. Ang ipapagawa ko sa iyo ay mga bagay lamang na hindi ko kayang gawin. Tuwing gabi ka lamang pupunta rito, tulad ngayon. At doon ko ipapaalam kung ano ang mga kailangan ko. Ano, Winnie? Magagawa mo ba? Gusto kong umayaw, Misteri, dahil alam kong mahirap ang papasukin ko. Hindi rin matatanggap ito ng mga kapitbahay kapag nalaman nila. Siguradong lahat sila ay iiwas sa akin. Pero nang maisip ko ang mga anak ko, pakiramdam ko ito na lang ang tanging pag-asang natitira sa akin. Gusto ko nang kagatin dahil baka pag pinalampas ko, lalo ko lang mailubog ang mga anak ko sa hirap. At bukod pa roon, Misteri, may kung anong kuryosidad sa sinabi niyang babalik ang asawa ko, hahanapin ako, at ang babae niya ay matututo ng leksyon. Para bang gusto kong makita yon. Napatingin ako sa boteng nasa ibabaw ng lamesa. Agad ko itong kinuha at hinawakan ng mahigpit. Sige ho, Aling Sima, tatanggapin ko ang alok niyo. Ngumiti siya at tumayo. Sabi ko na nga ba, matalino ka talaga. Ang unang trabaho mo sa akin, bawiin ang asawa mo. Gantihan mo ang babae niya. Maniwala ka, ilang araw lang babalik siya. Basta't ingatan mo ang bote. Huwag na huwag lalagyan ng ibang gamit o bagay. Tanging larawan o gamit lamang ng asawa mo ang ipasok mo sa loob. At huwag mo rin itong babasagin. Ingatan mong mabuti. Pangalagaan mo ito na para bang pangalawang buhay mo. Umuwi akong kip-kip ang bote. Hindi ko pa alam kung saan ko to itatago o ilalagay para masiguro ang kaligtasan nito. Pagdating ko sa paradahan, tulog pa rin ang dalawang anak ko. Sinilip ko ang bubungan ng tricycle, kinuha ang mga nakaipit na papel at resibo doon. At doon ko nasilayan ang isang litrato, ang larawan ng asawa ko. Tinitigan ko muna ito. Wala akong maramdaman kundi galit at sama ng loob. Matagal-tagal na rin hindi ko naramdaman na mahal niya ako. Ilang taon na kaming puro away at tampuhan at lalong hindi ko makalimutan ang kanyang kataksilan. Huminga ako ng malalim. Nirolyo ang larawan at dahan-dahang ipinasok sa bote. Pagkatapos, inilagay ko ang bote sa loob ng tricycle sa ilalim ng upuan at tinakpan ko iyon ng makakapal na basahan. Nay! Nay! Gising na po! Nagugutom na po kami ni Jeng Jeng! Nagulat ako sa pagising sa akin ng anak kong si EJ. Hindi ko alam kung gaano sila kaaga nagising
Pero mas nagulat ako sa himbing at lalim ng tulog ko. Sa ilang linggo naming ganito ang sitwasyon, iyon ang kauna-unahang pagkakataong napasarap ako ng tulog. Ay, sige anak, salamat at ginising mo ako ha. Sandali, bibili lang ako ng pandesal ha. Diyan lang kayo, bantayan mong kapatid mo. Opo, Nay. Lumakad ako papuntang bakery at bumili ng 5 pandesal. Tig-2 para sa mga bata at 1 para sa akin. Pero misteri, nang magbabayad na ako, laking gulat ko dahil pagkapa ko sa bulsa, inaasahan kong 60 pesos lamang ang laman nito. Ano to? Bakit parang ang kapal ng pera dito sa bulsa ko? Pagdukot ko, misteri, ang daming 100. Siguro parang aabot ng 3,000 mahigit kung susumahin mo lahat. Hindi ko maisip kung saan ito nanggaling. Imposibleng sa pagtitinda ko ng basahan dahil wala namang halos bumili. Wala rin naman akong napulot. Si Aling Sima kaya? Siya ba ang palihim na naglagay nito? O ito na ang sinasabi niyang simula ng pagbangon ko? Mga anak, eto na ako. Ito na yung agahan natin, oh. Wow, Nay! Bukod sa pandesal, may hotdog at itlog din at saka Milo. Ang sarap! Yay! Nanay, paborito ko po hotdog. Oo nga mga anak, masarap yung agahan natin ngayon. Sige na, ubusin nyo na agad yan. Mystery, sa halagang yon, hindi ko na sinayang pa ang pagkakataon. Ang maliit na lamesa namin noon ay ginamit ko at pinuwesto ko sa tabi mismo ng tricycle. Ang lumang termos, nilinis kong muli. Bumili ako ng mga kape, sigarilyo, biskwit, cup noodles. Konti lang muna pero sapat para makapagtinda. Yun ang una kong inisip, ang paikutin ang maliit na halagang nakuha ko. Dumaan ang 2 araw. Naging malakas ang paninda ko, pero walang Roger na nagpapakita. Iniisip ko tuloy kung naging epektibo ba talaga ang pinagawa ni Aling Sima o baka may mali akong nagawa. Pero pagdating ng 9:00 ng gabi, natulala na lamang ako. Si Roger biglang sumulpot sa harap ko. Malamlam ang mga mata niya, maluha-luha at tila nagmamakaawa. Papa! Mama! Si Papa! Bumalik na! Mga anak, na-miss kayo ni Papa. Roger, anong ginagawa mo rito? Anong klaseng tanong yan? Andito ako dahil pamilya ko kayo. Bumalik ako kasi mahal ko kayo. Ikaw at ang mga anak ko. Hindi ko pala kayo kayang mawala sa buhay ko. Sa una ulit pagkakataon, misteri, niyakap ako ni Roger ng pagkahigpit-higpit. Matapos noon, natulog kami na nakaupo lamang sa tricycle, pilit pinagkakasya ang mga sarili. Pero napangiti ako sa loob ko. Ang saya pala na buo ang pamilya kahit ganito ang aming sitwasyon. Kinabukasan, pinagpatuloy ko ang pagtitinda. Si Roger naman ay kinumpuni ang tricycle para daw makapamasada na siya. At pagsapit ng dilim, nagdahilan ako sa kanila na mamimitas ng kangkong para sa aming ulam. Pero ang totoo, dumiretso ako kay Aling Sima upang ibalita ang lahat at para na rin tuparin ang paglilingkod na pinangako ko sa kanya. Simula ng linggong yon, halos araw-araw akong inuutusan ni Aling Sima. Bumili raw ako ng bagong palayok, sandok, itim na kandila. Pinaghanap niya rin ako ng mga tuyong ugat ng kung ano-anong halaman o bunga. Pero ang pinakamahirap sa lahat ng pinahanap niya sa akin ay ang gamit ng isang tao. Wine, kailangan ko ng pinaggamitang baso ni Julieta. May isang taong humihingi sa akin ng hustisya. Gusto niyang turuan ko ng leksyon ang taong nanakit at nang abuso sa kanila. Napalunok ako, misteri.
Kilala ang babaeng yun sa lugar namin. Si Aling Julieta, may tindahan, mapera, may pautangan. Pero dahil sa pag-angat ng kanyang buhay, nagbago rin ang pag-uugali niya. Naging mapagmataas, namamahiya kapag may hindi nakapagbayad sa tamang oras. Pero ano nga ba ang pwedeng gawin ni Aling Sima kay Aling Julieta? Hindi naman siguro grabe. Yun ang nasa isip ko. Bukod pa roon, may utang na loob ako sa matanda at nangako ako. Kaya kailangan kong tuparin yun. Kaya naman, nagsimula na akong gumawa ng plano. Kinabukasan, inabangan ko si Aling Julieta. Kabisado ko ang routine niya. Alam kong tuwing umaga, bumibili siya ng pandesal sa tapat naming bakery. May mga nakapilang tricycle driver na may utang din sa kanya, kaya minsan pinupuntahan niya rin ang mga ito. Nang makita ko siya, inalok ko siya ng paninda ko at kunwaring nagtanong kung paano ako makakautang sa kanya. Magkano bang balak mong utangin? Magkape muna kayo, Aling Julieta. Ay nako, hindi mo ko madadaan sa kape. Marami ako niyan sa tindahan ko at mas masasarap pa. Libre lang ho ito, Aling Julieta. Sige na po, bagay na bagay sa binili niyong ensaymada. O siya, sige na nga. Ipinagpatuloy ko ang kunwaring pagtatanong ko tungkol sa utang. Pero ang totoo, ang pakay ko lamang ay ang basong pinag-inuman niya ng kape. Pinanood ko siyang uminom, dahan-dahan, at nang maubos niya, agad kong kinuha ang baso at pasimpleng itinabi sa lugar na hindi mahuhugasan o maitatapon. Matapos nun, sinabi ko sa kanya na pag-iisipan ko pa ang pag-utang at babalik na lamang kapag nakapagdesisyon na ako. Habang siya, walang kaduda-duda sa ginawa ko. Nang gabing yun, misteri, dinala ko kay Aling Sima ang basong nakabalot sa plastik. Hindi ko na alam kung anong ginawa niya roon. Umuwi na rin ako agad matapos kong mayabot yun. Makalipas ang 2 araw, isang umaga, malakas ang samut-saring usapan ng mga tao sa labas. Ang iba natuwa, ang iba na awa. Nadulas daw kasi si Aling Julieta sa hagdan ng kanilang tahanan. Nabali ang binti at hirap nang maglakad. Narinig daw nila ang malakas na kalabog nang bumagsak siya. Parang may tumulak, sabi ng iba. Pero ang sabi naman ng asawa niya, siya lang daw mag-isa roon nang mangyari yon. Pero ako, misteri, alam ko ang totoo. Hindi yon aksidente. Hindi yon simpleng pagkadulas. Ramdam ko ang lamig ng orasyon sa hangin noong gabing yun. Alam kong gawa iyon ni Aling Sima. Habang nangyayari ang lahat, si Roger, doon ko lang siya lalong napansin. Para bang balisa siya palagi. Parang may binubulong siyang hindi para sa akin. Minsan, tatawagin ko siya ng 3 beses bago niya ako lingunin. Minsan naman, nakaupo lamang siya sa gilid, nakatitig sa kawalan at ang paningin niya parang may sinusundan na hindi ko makita. Roger, anong ginagawa mo dyan? Sino tinitignan mo? Ikaw pala. Wala naman. Parang may nakamasid lang kasi sa malayo. Napatingin ako sa madilim na bahagi ng paligid. Puro lupa at ilang halaman. Ang kasunod na kapitbahay ay medyo malayo pa. Binaliwala ko na lamang yon at tinawag ko na siya. Pero nagpaiwan siya at gusto niya munang mapag-isa. Misteri, ramdam kong may mali talaga sa kanya. Hindi ko alam kung epekto ba ito ng ginagawa ni Aling Sima o kung may iba talagang bumabagabag sa kanya. Sa muling pagdating niya, malaki ang pinagbago niya. Sunod na lamang siya ng sunod sa lahat ng gusto ko. Maamo at walang kibo, hindi tulad ng dati. Pero yung pagmamahal, parang kulang. Hindi ko pa rin maramdaman. Para bang hindi na siya ang Roger na minahal ko noon. Pero kahit ganoon,
Hindi ko na muna inintindi yun. Mas marami pa akong dapat problemahin. Mas nakatuon ako sa ikaaayos ng buhay namin. At sa tulong nga ng dagdag kita ng pagtatricycle ni Roger at kita sa maliit kong tindahan, pati ang ilang biyaya na galing kay Aling Sima, nakapag-ipon kami ng konting halaga. Sa wakas, nakakita kami ng murang uupahan. Malapit lang din sa amin. Maliit lang pero maayos at mas komportable. Napakasaya ng mga bata. Si EJ halos tumalon sa tuwa dahil may totoong mahihigang banig na siya. Si Jengjeng naman, yakap-yakap ang bagong unan, ayaw pakawalan. Pero akala ko wakas na yon. Akala ko makakahinga na kami ng maluwag. Pero isang gabi, habang inaayos ko ang mga gamit, tulog na si Roger at ang mga bata. Narinig ko ang mahinang kalusko sa labas. Dahil doon, dahan-dahan akong lumabas, pero walang tao, walang gumagalaw. Nagdesisyon akong bumalik na sa loob, pero bago pa ako makapasok, may nakita akong isang kahon malapit sa basurahan. Hindi ko matanda ang may kahon akong iniwan doon. Para bang may ibang nag-iwan. Kaya naman lumapit ako at unti-unti ko itong binuksan. Ah! Nagising sila Roger at ang mga bata dahil sa lakas ng sigaw ko. Tumakbo sila palabas. Oh, anong nangyari, Winnie? Bakit po, Mama? Si EJ naman, dumiretso ang lakad papunta sa akin at aksidenteng nakita rin ang laman ng kahon. Ah! Ang daming daga! Misteri. Sa loob ng kahon, nakapatong ang 3 walang buhay at dugo ang daga. May nakalagay ding isang pirasong papel na lubog ang ilalim nito sa malagkit na likido mula sa mga patay na hayop. Sa ibabaw, nakasulat ang isang maitim na salita. Magbabayad ka. Iyakan ng 2 kong anak. Tinakpan ko agad ang kahon para hindi na nila makita pa ang nakakasulasok na laman nito. Sa sandaling yun, Misteri, alam kong may nagtatago sa dilim. Minamanmanan kami. Hindi basta multo. Pero alam ko na kung sino man yun, galit na galit ito. Pagamat lubos akong nakukonsensya sa ginawa ni Aling Sima kay Aling Julieta noong nakaraang araw, wala akong nagawa kundi ipagpatuloy ang pagtulong sa kanya. Inuutos niya na makipagkita ako sa iba't ibang tao, mga customer niya na nagpapagawa ng kulam sa kanya. Ang iba galing pa sa malalayong nayon. May inaabot sila sa akin kung ano-anong mga bagay. Mga panyo, singsing, buhok, poteng may laway, kuko, at kung ano-ano pang ayaw ko nang tignan pa ng matagal. May mga pagkakataong dadatnan ko siya sa kalagitnaan ng kanyang pag-oorasyon. Sa mga sandaling yun, higit 20 kandila ang nakasindi. Mausok na mausok ang paligid at amoy insenso. May nakaguhit na may bilog at hugis bituin na malaki sa kanyang lamesa. Sa gitna nito ay mga parapernalya na gabi-gabi ay iba-iba. Mga buto ng hayop, liham, papel at pagmamay-ari ng mga iba't ibang tao. Pero ni minsan, hindi ko ginawang magtanong sa kanya. Ayoko na rin kasing alamin yung mga detalye ng nakakatakot niyang ginagawa. Pero may isang tanong na hindi ko mapigilang tanungin sa kanya. Aling Sima, may gusto lamang po sana akong malaman tungkol kay Roger. Sige, Iha. Anong tungkol sa kanya? May problema ba? Ayos naman po siya. Malaki naman po yung pinagbago niya. Pero parang madalas po, parang balisa siya. Lagi siyang nakatingin sa kawalan. Para bang may nakikita na hindi ko nakikita. Maaaring may hindi pa siya kayang bitiwan.
Kung gusto mong lubos siyang bumalik sa iyo ng buong buo, bitawan ang lahat ng bagay sa buhay niya bukod sa inyong pamilya. May paraan pa. Tapangan mo ang orasyong ginawa ko. Ang bote na ibinigay ko, duraan mo. Sa pagkakataong yon, mas mapapasunod mo siya sa gusto mo. Pero tandaan mo, kapag ginawa mo iyon, mas lalo siyang kakainin ng buong orasyon. Ang pansarili niyang kaisipan at pagdedesisyon ay tuluyang mabubura. At ang buhay niya ay iaalay niya lamang para sa iyo. Ganun po? Hindi na po ba siya babalik sa dati? Yung diwa po niya, paano po yun? Iyon ang dahilan kung bakit napakasagrado ng bote. Huwag na huwag mo itong mababasag o matatapon ng laman. Kung hindi, matatapos ang bisa. Magbabalik sa dati ang lahat. Matatauhan siya at walang makakapagsabi kung anong gagawin niya. Maaring iwan niya ulit kayo. So, ang kapangyarihan po talaga nasa bote? Ang lahat ng kagamitang ito, pagkaliit-liit man, ay makapangyarihan. Magkulang man ang isa, wala na ang bisa. Tulad ko, ako ay simpleng tulay lamang ng sumpa, pero ang tunay na kapangyarihan ay nasa mga kagamitan. Tumangu-tangu lamang ako. At kahit katiting, hindi ako nagduda sa kahit katiting na sinabi ni Aling Sima dahil saksi ako sa lahat ng nangyari. Alam kong totoo at walang palya ang kanyang kapangyarihan. Pero misteri, may isang pangyayaring nagpayanig sa tiwala ko sa kanya. Isa sa mga kasamahan ni Roger na tricycle driver ang nagsakay kay Aling Sima galing palengke. Pagbalik nito sa pilahan, nagkwento siyang nagtalo raw sila ni Aling Sima. Nagpaliwanag ako kay Aling Sima na hindi ko siya maihahatid sa tapat ng tulay dahil hindi kaya ng tricycle ko roon. Matarik masyado at ilang beses na akong namatayan ng makina doon. Pero nagalit siya. Talaga ho? Baka naman ho mainit lang yung ulo niya kasi marami siyang bitbit. Galit na galit nga. Akala niya namimili ako ng sakay. Masailan daw ako masyado. Gusto ko lang namang ingatan ng tricycle dahil iyon lang ang pangkabuhayan namin. Alam niyo naman iniwan kami ng anak namin. Tapos ang asawa ko may sakit pa. Awang-awa ako nang marinig ang kwento ni Mang Gardo. At hindi ko akalaing ang pangyayaring yun ang magiging susi sa isang nakakatakot at delikadong susunod na kabanata. Nagulat ako sa isang gabi nang bigla akong hilingan ni Aling Sima ng isang bagay na hindi ko kayang ibigay sa kanya. Gusto niya ang upos ng sigarilyo ni Mang Gardo at alam ko na ang ibig sabihin nito. Sinubukan kong kausapin si Aling Sima upang ipaliwanag ang panig ng kaawa-awang tricycle driver. Aling Sima, hindi ko po yata kayang kunin yun. At saka narinig ko po yung kwento niya. Hindi po niya sinasadya na hindi kayo ihatid. Matarik lang daw po talaga yung daan kaya baka tumirik po yung tricycle. Hindi po kayo iniwan o tinanggihan. Tanga ka ba, Winnie? Lahat sila galit sa akin. Lahat sila ay minamaliit ako. Pinaglalaroan nila dahil alam nilang may kapangyarihan ako. Hindi po totoo yan. Hindi po galit si Mang Gardo. Iniingatan lang naman po niya yung tricycle niya kasi yun lamang po yung kabuhayan nila. May sakit po yung asawa niya. Maawa naman po kayo. Wala po siyang masamang intensyon. Hindi ako naniniwala. Lahat sila kaaway ko. At ikaw, Winnie, ikaw, gusto mo bang maging kaaway rin kita ngayon? Pero Aling Sima, pasensya na. Hindi ko talaga magagawa yung inuutos niyo. Nagmamatigas ka ngayon. Hindi mo ba naiintindihan pa rin kung ano ang kaya kong gawin? Ngumisi ng nakakatakot si Aling Sima.
Dahan-dahan niyang inilabas mula sa ilalim ng mesa ang isang maliit na garapon. May laman itong piraso ng mga buhok at napakalakas ng kutob ko na ako ang nagmamay-ari noon. Nanlamig ang buong katawan ko at hindi ko alam kung paano niya nakuha yon. Winnie, may dugo ng mga anak mo sa pagkatao mo. Huwag mong kalimutan yan. Sa isang tulad kong magaling at makapangyarihan, ang buhok mo ay sapat na para saktan sila. Ngayon, mamili ka. Ililigtas mo ba ang tricycle driver na iyon? O pipiliin mong manahimik at sundin ako para iligtas ang mga anak mo? Misteri, nang hina ako na para bang may humigop ng lakas ko. Wala akong nagawa kundi sundin siya. Kinabukasan, inabangan ko si Manggardo at nang makita kong itinapon niya ang upos ng kanyang sigarilyo, kunwari winalis ko yun papalayo, ngunit palihim ko itong kinuha at itinago. At yun nga, dinala ko na naman ito kay Aling Sima. Alam kong doon magsisimula ang kabiguan ng isang inosenteng tao. At sa inaasahan, kinabukasan, kumalat ang balita. Magang-maga ang mga braso at binti ni Manggardo, dahilan para hindi siya makabiyahe at makapagtrabaho. Lalong lumubog ang pamilya nila sa hirap. Nasasaktan ako, nasusuka sa sarili ko. Umiiyak ako tuwing may isip na mayroon akong ginawang masama. Alam kong naging instrumento ako para mangyari sa kanya yon. Nung gabing yun, habang tulog ang pamilya ko, nagsimula akong umiyak. Hinding-hindi ko mapigilan. Pero nagising pala ang anak ko. Nay, bakit po kayo umiiyak? May sakit po ba kayo? Hindi anak, sinisipon lang si nanay. Matulog ka na. Alam ko pong umiiyak kayo, Nay. Ayos lang ako, nak. Naiyak lang si nanay kasi masaya ako na maayos na ulit yung buhay natin. Dahil po sa inyo yun, Nay. Kaya po, the best kayong nanay. Niyakap ko ang anak ko noon at wala siyang kaalam-alam na durog ako. Sinabi niyang the best akong nanay pero hindi yun ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko, napakasama akong tao. Pinatulog ko siyang muli at nang gabing yun, habang tulog na sila, lumabas ako muli ng bahay upang pakiusapan si Aling Sima. Sana sa pagkakataong ito, lumamig na ang ulo niya at mapatawad na si Manggardo. Pero habang naglalakad ako sa madilim na daan, parang may naramdaman akong sumusunod. Sino yan? May tao ba? Tinapat ko ang gasera sa paligid pero walang tao. Kaya naman itinuloy ko na lamang ang lakad ko na nagmamadali. Pero misteri, biglang may humablot sa likod ko. Natumba ako at bumagsak sa damuhan. Aray! Sino ka? Walang niya ka! Papatayin kita! Nakilala ko ang boses na yon. Mercedes? Si Mercedes, Terry, ang kabit ng asawa ko. Hinila ko ang braso niya pero lalo niya lamang akong sinakal. Masaya ka na, ha? Masaya ka na at sinira mong buhay ko? Ano bang pinagsasasabi mo? Ikaw ang nakisama sa asawa ko. Alam mong ikaw ang may atraso sa akin. Akala mo hindi ko alam. Kakampi ka ng mangkukulam na yan. Mamamatay tao ka. Ano bang pinagsasasabi mo? Hoy Mercedes, wala akong pinapatay. Kung iwan ka man ni Roger at pinili niya kami, yun lang talaga ang tama sa mata ng tao at ng Diyos. Paano mo naaatim na isama ang Diyos sa usapan? Seryoso ka ba riyan? Nakakatawa ka. Oo, dahil kung sino man ang may atraso sa atin, ikaw yun. Inagaw mo sa akin noon si Roger. Wala akong pakialam kung bumalik sa'yo si Roger. Iyon na siya.
Pero ang gusto ko ang anak ko. Pinatay mo ang anak ko. Ano? Anong anak? Winnie, huwag kang magmaang-maangan. Alam mong buntis ako noon. Di ba nga, kaya nga tumulog ka sa mangkukulam na yan para patayin ang anak ko? Kampon ka ng dilim! Sinakal pa ako noon ni Mercedes. Pero ako, nanatiling tulala. Hindi ko na magawang manlaban. Misteri, hindi ko kasi akalain na may nagawa pala akong masama. Hindi ko alam na kaakibat pala ng paghihiganting sinabi ni Aling Sima ay ang pagpatay ng bata sa kanyang sinapupunan. Oo, tama nga si Mercedes. Isa akong mamamatay tao. Kaya naman wala akong nagawa noon at napaiyak na lamang ako. Sorry, hindi ko alam, Mercedes. Napahinto si Mercedes sa pagsakal sa akin. Lumuluha siyang napahiga sa damuhan. Ilang gabi kong pinangarap na patayin ka, na makita kang malagutan ng hininga. Pero di mo ako katulad. Hindi ako mamamatay taong tulad mo, Winnie. Oo, nagkasala ako sa'yo. Pero bakit dinamay mo ang anak ko? Mercedes, maniwala ka man sa hindi. Hindi ko alam na nagdadalang tao ka. Ang gusto ko lang bumalik sa akin si Roger. Yun lang. Hindi ko alam na mangyayari sa'yo yun. Patawad. Matapos ang ilang minuto, nahimasmasan ako. Napabangon ako bigla at isa lang ang nasa isip ko. Si Aling Sima, kailangan niyang magbayad sa lahat ng ginawa niya. Nilinlang niya ako. Winnie, alam kong wala akong karapatang humiling sa'yo. Pero sana, bigyan mo ng hustisya ang nangyari sa anak ko. Wala siyang kinalaman sa lahat. Hinawakan ko ang kamay niya. Saka ako tumayo at lumakad palayo. Papunta sa bahay ng taong ugat ng lahat ng ito. Pagdating ko sa bahay ni Aling Sima, nagpanggap akong ayos lamang ang lahat. Normal lang. Inabot ko sa kanya ang mga gamit na pinapadala niya. Binalitaan ko rin siya sa kalagayan ni Mang Gardo at kitang-kita ko ang tuwa sa kanyang mga mata. Wala ni katiting na konsensya ang nababanaag ko sa kanya. Mabuti naman at nakapag-isip-isip ka ng tama, Winnie. Wag na wag mo akong kakalabanin dahil buhay ng anak mo ang magiging kapalit. Opo, alam ko po, Aling Sima. Sige po, uwi na po ako. Umuwi ako noon na may malaking galit sa taong yun. Matanda sa paningin ng iba pero demonyo sa mga mata ko. Alam kong tototohanin niya ang sinabi niya at pagbabanta. At habang buhay na akong matatali sa pananakot niya. Kaya kailangan ko siyang unahan. Kung tama ang nasa isip ko, gagana ang plano ko. Bago ako umuwi, dumaan ako sa tricycle. Ang pinakatinatago-tago ko sa ilalim ng upuan, ang boteng binigay niya sa akin, ay agad kong kinuha. Sa loob ng tricycle, habang walang tao at tulog na ang lahat, binuksan ko ang bote. Bahala na kung magbago si Roger at iwan kaming muli. Pero kailangan kong gawin ang tama at sawa na akong sumunod sa mali. Kinuha ko ang larawan ni Roger mula rito at alam kong ito na ang makapagpapalaya sa kanya. Maingat ko iyong pinalitan ng larawan ni Aling Sima. Opo, Misteri. Ang pagpunta ko sa bahay niya ay yun ang totoong layunin ko. Ang kumuha ng pagkakataon para pasimpleng kuhanin ang nakadisplay na larawan ng buong ingat at hindi niya mahahalata. Dahan-dahan kong nirolyo at pinasok sa loob ng bote ang larawan niya. Tapos gaya ng sabi niya, dinuraan ko ito para mas lumakas ang sumpa. Pagkatapos
Tapos na pagkatapos noon, Mystery, para bang may malakas na napakalamig na hangin ang biglang dumaan. Nang gabi ring yun, hindi na ako naghintay pa. Bumalik agad ako sa bahay niya. At yun nga, sa inaasahan, nakaupo lamang siya at hindi makagalaw dahil nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng sumpa. Pero sa hindi maipaliwanag na paraan, hindi siya naging katulad ni Roger na umamo sa akin. Siguro malakas talaga ang kapangyarihan niya kaya kaya pa rin niyang kontrolin ang kanyang isipan. Walang hiya ka, traidor! Wala kang utang na loob! Mas masama kayo, Aling Sima. Paano niyo nagawang pumatay ng walang muwang at sakta ng mga taong gusto lang maghanap buhay? Dahil wala silang kwenta! Tulad mo, wala ka rin palang kwenta. Sa oras na matapos ang sumpa, maniwala ka. Walang matitira sa mga anak mo at asawa. Kung ganun, uunahan na kita, Aling Sima. Walang matitira sa mga pinakamamahal mong ritual. At doon nga, Mystery, nagsimula akong basagi ng mga bote sa bahay niya. Ang mga kagamitan niya, winasa ko lahat. Ang mga espesyal na langis, likido, ay tinapon at hinayaan kong maubos. Tama na! Tama na! Papatayin kitang babae ka! Magsisisi ka! Aling Sima, kung tutuusin, maaari ko rin kayong patayin ngayon din. Pero hindi ako katulad nyo. May konsensya ako. Ang tangi lang magagawa ko, patigilin kayo sa masamang gawain nyo. Ang mga papel, liham, larawan, dahon at ugat, pinagsama-sama ko sa isang malaking drum at sinunog ko lahat. Walang nagawa si Aling Sima upang pagmasdan lamang ang mga ito na unti-unting nagiging abo. Matapos nun, umuwi na rin ako. Mystery, ng mga sumunod na araw, nakita kong naglabasa ng mga kung ano-anong sakit at sugat sa katawan ni Aling Sima. Namaga ang kanyang mga paa at hita, labi at maraming pigsa ang tumubo sa kanya. Nawala na ang epekto ng sumpa ng boteng binigay ko sa kanya dahil binasag ko na rin ito. Pero ang lakas niya, wala na rin. Tuluyan siyang nanghina dahil sa bumalik ang lahat ng mga sakit at pagpapahirap na ginawa niya sa kapwa. Bakit mo pa ako binalikan rito at inaalagaan? Bakit hindi mo na lang ako hayaang mamatay? Aling Sima, hindi ako masamang tao. At hindi ako galit sa buong pagkatao niyo para pabayaan na lang kayo rito. Galit lang ako sa gawain niyo. Ilang buwan ko siyang inaruga, Mystery. Inaruga na parang isang ina. Dinadalan ko siya ng pagkain, ginagamot para maibsan ang sakit na nadarama niya. Hanggang sa tuluyan ang bumigay ang kanyang katawan at siya ay namaalam na. Hindi ko alam, Mystery, kung tama ang lahat ng ginawa ko. Ewan ko kung mapapatawad ako ng Diyos sa mga kasalanan ko. Pero yun na lang ang ginawa ko dahil yun ang naisip at naramdaman kong tama. Sa ngayon, Mystery, malalaki na ang mga anak ko. Sa kabutihang palad, hindi kami iniwan ni Roger kahit na wala na ang sumpa. Kahit bumalik na ang ulirat niya, naramdaman niyang gusto niyang mabuo ang aming pamilya. At pinutunayan niyang nagbago na siya. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Mystery. Naway maraming natutunan ang inyong mga tagapakinig.